Hello mga bakla! Welcome back! At syempre, dito na naman ang pinakamaganda at nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jingjing! O diba dahil off ko ngayon, more on videos mga bakla. So, ito yung ginawa kong video, 10 reason bakit mas maganda magtrabaho dito sa New Zealand mga bakla. So, umpisahan natin yan sa number 10. So, number 10 is no discrimination. So, alam niyo mga bakla, kahit pa tomboy ka, bakla ka, maitim ang kulay mo, kulot yung buhok mo, walang pakialam ang mga tao dito. Alam niyo yung mga bakla, kasi marami ka makikita dito na mga couple na mga bakla, mga bisexual, mga tomboy. Kasi talagang kinakasal, nagpapakasal sila dito, 'di ba mga bakla? Kasi talaga nakakatuwa. Kasi wala kang maririnig sa kanila na mga discrimination about sex, sa mga gender, sa mga kabaklaan, even though na magbihis babae ka, wala silang pakialam sa'yo, 'di ba? Talagang walang discrimination dito mga bakla. So number 9 naman tayo mga bakla. Siyempre ito yung climate. Yung climate dito sa New Zealand. Alam nyo mga bakla, dito sa New Zealand meron silang 4 season. Ito yung winter, spring, summer at saka yung autumn. So alam nyo mga bakla, dito sa Queenstown as talagang napakalamig pagka winter. Kasi talaga para pa sa pagkakaalam ko, dito lang talaga nag-uulan na yelo sa Queenstown, unlike sa ibang lugar dito sa New Zealand. And dito yung pinakamalamig kasi talagang nagne-negative talaga dito ng bongga. Tapos pagka naman summer, para ano lang din, para Pilipinas lang din. Pero yung alam mo yung klima na mainit pero yung hangin niya is malamig kasi gawa ng mga bundok nagyayelo. And then pagka naman is spring, kasi talagang magkakaroon ka ng sipon, alam mo yun, kasi gawa ng mga bulaklak. Ang dami-dami na talaga dito bulaklak, mga bakla. Kasi talagang babahingin ka ng bongga dahil sa mga fallen na mga bulaklak dito. 'Di ba? Saya-sayaw. Winter, spring, summer, or fall. O 'di ba, napakanta pa ako mga bakla. So mga bakla, number 8 na tayo at ito yung breathtaking scenery. O di ba mga bakla? So dito talaga sa Queenstown, talaga dito talaga siya yung puntahan ng mga tourist. Dahil marami talaga dito mga mapapasyalan talaga like yung mga mag-ski, yung mga gondola, tapos may ilog pa dito sa Slawa, tapos may mga beaches pa rin dito talaga na magagalaan talaga ng bongga. As in talagang mag-e-enjoy ka talaga ng bongga talaga dito. Kagaya na nasa likod ko, yan, bundok na yan. Remarkables dyan. Dyan mas madala sila mag-ski. As in talaga makikita mo talaga dito mga iba-ibang lahi. Dahil talaga pinupuntahan talaga dito ng mga tourist, mga bakla. Tapos alam mo yun, dito yung sa ilog dito talaga makikita mo talaga yung mga ano dito. May mga lumang boat, tapos may mga eksenang mga nagsiswimming ng bongga, o di ba mga bakla? Kasi talaga enjoy talaga mga tourist dito sa Queenstown. At syempre ang number 7, low crime rates. Alam nyo mga bakla, kasi talaga napansin ko talaga dito sa mga kapulisan, kasi talagang hindi sila nagdadala ng mga firearms, yung mga baril, hindi sila nagdadala. Kasi talagang bibihira talaga dito magkaroon ng crimes. At saka alam nyo, ang New Zealand is nasa top ng safest country in the world. O di ba? Kasi talaga pwede ka matulog sa labas, pero hindi pwede. Baka hulihin ka na pulili, baka kala nga ikaw ay homeless. So di ba kaloka? Kasi talagang kahit pa hindi ka mag-lock ng buong bahay mo, yung pinaka main door, pinaka main door, kahit di ka mag-lock, kasi talaga walang magtatakang pasukin ang iyong bahay. Kasi kadalasan talaga dito sa bahay namin, nakakalimutan talaga i-lock. So pag bisan nabangon ako ng gabi, tapos chine-check ko yung pintuan, hindi siya nakalock. Tapos nilalak ko na lang. O di ba mga bakla, very safe talaga dito sa New Zealand. Kasi kahit gabing-gabi na maglakad ka pa rin, kasi talagang magsi-cellphone ka dyan, maglakad ka dyan ng gabi, madilim na, kasi talaga walang mangyayari sa iyo masama, kasi talaga feel na feel mo yung pagiging safe mo dito sa New Zealand, ano, di ba mga bakla?
At syempre mga bakla, number 6, yan, ang mga friendly people. So alam niyo mga bakla, mga tao talaga dito sa New Zealand, especially mga local, very friendly sila. Kasi talagang ikaw na yung unang babatiin nila pag nakakasalubong mo sila. At syempre, hindi ka gaya sa ibang bansa na kasi talaga makakakita ka talaga ng mga iba't ibang lahi tapos hindi ka pinapansin. Like dito, yung mga Chinese, yung mga Indian, yung mga Fiji, Japanese, napaka-friendly talaga nila dito. As in talagang ikaw na talaga yung mag-a-adjust na, alam mo yun, ikaw na yung babati, as in talaga mag-i-smile sa'yo, mag-smile ka rin. O, di ba mga bakla? As in talagang napaka-friendly talaga nila mga bakla. As in talagang ma-amaze ka sa bansang ito. As in talaga nakakatuwa. At syempre mga bakla, number 5 natin, adventures and lifestyle. Alam nyo mga bakla, hindi naman halos ginawa ng Diyos na araw-araw magtatrabaho ka. No! Lalo na dito sa Queenstown, as in talaga alive na alive ang mga tao, especially Friday, Saturday. As in talagang punong-puno ang mga bar. Kwento ko talaga sa inyo, no? As in talagang Friday night after ng workash namin, nagpunta talaga kami ng bar. As in talagang makikita mo talaga na buhay talaga yung mga bar dito. As in talagang jamming-jamming kayo, as in sayawa-sayawa. Although hindi mo kilala yung mga kasayawan mo, makikipagsayawan din talaga sa'yo talaga ng bongga. As in talaga nakakatuwa talaga sila. At saka alam nyo mga bakla, kasi talagang hindi talaga sila nag-stay sa isang bar. After nila uminom ng isang beer, dalawa, tapos sayaw-sayaw, tapos lilipat uli sila sa ibang bar, tapos doon naman sila uli iinom ng isang beer, tapos sayaw-sayaw. Alam mo yun, hindi sila makontento sa isang bar. Kasi talaga palipat-lipat talaga sila ng mga destinasyon na bar. Kasi talaga nakakaloka. Kasi talaga may enjoy mo talaga yung lifestyle dito sa Queenstown. Kasi talagang buhay na buhay talaga dito ang lifestyle ng mga bakla. Kaya naman ng mga bakla dito sa Queenstown, enjoy na enjoy, di ba? At syempre mga bakla, number 4 ay food. Di ba mga bakla? Syempre alam mo yon at galing ako sa Saudi. So kalimitan ko makain talaga ako ng kabsa, ng mga biryani, ayan. Tapos dito sa Queenstown, meron din. O, di ba mga bakla? As in talagang marami talaga dito masasarap na pagkain ng mga restaurant. As in talaga pagpunta mo talaga dito sa Queenstown, sa New Zealand, napakasarap ng mga pagkain, lalo na yung kanilang mga grilled, di ba mga kaloka? Kasi talaga meron dito mga Chinese food, mga Japanese food, Indian food, talaga as in talaga napakasasarap ng mga pagkain dito mga bakla. As in talaga mag-e-enjoy ka sa meal na ihahatag talaga sa iyo sa lamesa. As in talagang napakasarap at saka syempre affordable mga bakla. At syempre mga bakla, ang ating number 3 is way of residency. So yan o, diba? Especially lalo na kung ikaw ay skilled workers, 'di ba? So alam niyo mga bakla, kasi talaga after 2 years, sa pagkakala ko after 2 years talaga pwede ka na mag-apply ng residency as long as skilled worker ka. Kasi talaga pwede ka manirahan dito as long as you can na gusto talaga manirahan dito sa New Zealand. Kasi talaga mag-e-enjoy ka ng bonggang-bongga talaga dito. Tsaka napakasarap tumira dito sa New Zealand. O, di ba mga bakla? Syempre ang ating number 2 is salary. O, di ba mga bakla? Kasi talagang nakakatuwa talaga dito sa New Zealand. Alam niyo kung bakit? Kasi talaga nag-rate talaga sila dito ng minimum wage. Diba mga bakla? Kasi talaga kung ano yung in-applyan mo na binigay sa'yo ng employer, ayun talaga yung ibibigay sa'yo. And di kagaya nun sa akin, binigyan ako, nung nag-apply ako, binigyan nila ako ng 25 New Zealand dollar per hour. And then after 2 months, nag-increase sila. Tapos after 2 months ulit, nag-increase sila. O, di ba mga bakla? Kasi talagang ma-amaze ka talaga dito. Kasi talagang malaki ang sahod talaga as in mga bakla. At syempre mga bakla, ang number 1 natin is job opportunity. O di ba mga bakla, kasi talagang napakaraming trabaho dito sa Queenstown, lalo na dito sa Queenstown, New Zealand. As in,
sunod talaga yung mga hotel dito, yung mga restaurant talaga, as in talagang napakahaba, sunod-sunod talaga sila, as in napakadami. Kasi dito nga yung tourist spot dito sa New Zealand, sa Queenstown, at talaga napakaraming tourist dito. So napakarami din talaga na hotel. As in talagang halos lahat dito sa na mga hotel talaga means nung nagpunta ako dito as in talaga nakalagay talaga doon talagang job hiring talaga sila. As in talagang nakakaloka. As in talagang lahat ng hotel nakalagay talaga wanted housekeeping ganyan, o 'di ba? As in talagang maluloka ka talaga sa mga hiring talaga dito lalo sa mga restaurant. Alam niyo mga bakla, yung sinasabi ko talaga lalo na yung sa bago labas nila na AEWV, yung kagaya nung sa akin na visa ko, yung Accredited Employer Work Visa mga bakla. So yan. Kaya ang payo ko nga sa inyo, kung mag-a-apply kayo dun sa mga link na ibinigay ko sa inyo, lalo na dun sa Seek Job, NZ, so lagi nyo tatandaan, ilagay nyo doon required sponsorship para at least alam ni employer na nasa outside country kayo at willing kayo magpa-sponsor, 'di ba mga bakla? So ayan mga bakla, natatapos na naman ang aking video ito. Please don't forget to subscribe and hit the bell button notification para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos. At syempre, ito ang inyong si Jingjing, ang pinakamaganda at nag-iisang diwata ng New Zealand. Thank you for watching and I love you all. MYMP, make your mama proud. Bye!